Magandang makabayang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng ICTS DepEd EdTech Unit, Itulay Online Tutorial. Kamusta kayo mga makabayang kong mag-aaral? Tayo ngayon, muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, ika-4 na linggo na may paksang pangangatwiran at pagpapakahulugan. Ayan, kamusta kayo mga makabayan kong mag-aaral? Handa na ba kayo? Sige nga, kung talagay kayo nananabik at nasasabik sa isa na namang makabuluhang pagkatuto, nais kong makita ang inyong mga puso. Bigyan niyo naman ako ng puso para malaman kung kayo'y handang-handa na. Dahil ito ay isa na namang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Sige nga, tignan ko nga sa ating comment section kung kayo ay handa na. Yan, may mga nakikita na ako ha. Ayan, mahusay. Ayan, ang dami na nagpuso. Ayan, o sige. Dahil marami na kayong nagpuso, ayan na, may mensahe basahin natin ang mensahe ni Basalel. Magandang hapon, Tutor Mel, at sa lahat ng mag-aaral na laging inaabangan ng ating talakayan sa Itulay tuwing Miyerkules ng hapon dahil sa kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Very good ka dyan, Jairo Katiis. Ha? Ayan. Naku, hello sa inyo. Ang dami nyo ng pagbati. O sige, dahil dyan at nakita kong kayo'y handang-handa na, tutungo na tayo sa ating dagling bati. Ayan. O, di ba? Makabayang mag-aaral, kaway-kaway naman dyan. Di ba? Dahil dyan, bago tayo tumungo sa ating dagling bati na ang segment ay sa mga mag-aaral, nais ko munang bigyan ng pagkilala ang guro na nagbigay sa atin ng panahon at nakita ko naman na sinusubaybayan niya ang kanyang mag-aaral gamit itong Itulay, sa pamamagitan ng Itulay. Unang-una si Ma'am Marilu Kabakugan Agcanas ng Isabela District, SDO Isabela. Gayun din si Cathy Peralta ng Estrella Bella Luz Elementary School, San Mateo South District Division of Valenzuela. Dahil nakita ko na lahat sila ay sila ay nakatutok sa atin. Sila ay mga guro din kapwa ko guro. Ayan, hello sa inyo mga ma'am. Salamat po sa inyong pagtutok. Ayan na, simulan natin ang ating dagling bati kasi parang unang-una sa comment section ko si Leia De Vera. Good afternoon, watching and listening from Ramon National High School, 8 Mahogany. Hello sa iyo, Leia De Vera. Sumunod, Katleya Soriano. Good afternoon po. Watching from Ingod Ramona Integrated School, Angandaan West District, Isabela. Hello sa iyo, Katleya Soriano. Next, Karil Cantano. Good afternoon po. Watching from RNHS, Grade 8, Mulabe. Sunod naman kay Raven Manuel. Good afternoon, watching from Ramon National High School. Kay Thea Faith Deleha. Good afternoon from Ramon National High School. Beverly Lungayan. Good afternoon from Ramon National High School. Very good, Beverly. James Ulysses Chu from Ramon pa rin. Crystal Jade Antonio from Ramon National High School. Aaron Ace Milo from Yakal, watching from Ramon National High School. Katleya Soriano muli, Integrated School. Lemuel Avon Pascual, good afternoon po. Yan, nakadalawang minuto na tayo. Eliza Nicole Sawal, good afternoon from Santa Lucia National High School, Isabela, Bulacan. Hello, alam ko ngayon ay holiday at alam kong marami kayong oras para matuto ngayon. Bagamat ito'y holiday, maraming salamat at inilaan yung inyong oras sa atin sa Itulay Filipino 8. Meron pa, marami pa silang pagbati. Christopher Andrew Respicio,
from District SDO Isabela, Johnny Marie Ticdon, Felipe, from Isabela din, Queen Jaisel Peralta, from Isabela din, Alexandra Meiji Belderema, good afternoon po. Francine Leo Panalangin, ayan si Francine De Leon Panalangin, good afternoon. From Santa Lucia National High School, Bulacan, 82, hello sa iyo, Francine. Ayan, ang dami nila. Then Angel Fortes, magandang hapon po, watcher from CHS. Gurong Bakabayan, Kalhay, Tutor Ronel, Tutor Mel. Dandrev Sauro, good afternoon. Aliyah Buenyao. Uy, ito muna hay, mga ilang paalala lang dahil pipili ako ng mini-me. Ayan. Panapaalala ko lang sa inyo, pipili ako ng mini-me na magiging katuwang ko sa pagtuturo sa hapon na ito. Pero, ito ay gaganapin natin sa susunod na linggo. Pero ngayon pa lang, pipili na ako yung mga palaging nakatutok sa atin at saka, yan, pipili ako sa inyo, ha, kung sino pwede. Ayan, Alexandra Valderrama, hello. Francine, hello po. Tutor Mel, good afternoon po. Naku, napakaraming pagbate. Chloe Viernes, Carl, Jane Anisco, Angel Fortes, Audrey May, Gamurot, Francine Panalangin, magandang hapon po. Ayan, ang dami, grabe. Emmanuel Torosa, good afternoon po. Watching from Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Ayan, Dandred Christopher Respicio from Ramon Integrated School. Ayan, napakarami po. Cheska La Chica, Christine Erica Fumio, kanina nabati ko na si Basalel Jairo Katiis. Meron siya sa ating isang mahaba at magandang pagbati. Ayan. Ibinibati ko nga pala ang aking Nanay Luz Tikman. Nagdiriwang siya ng kaarawan ngayon kasabay ng Immaculada Concepcion. Lagi ka pong mag-ingat at maraming salamat sa lahat. Pagbati para sa iyo, mahal kong ina. Ayan. Ayan na, handang-handa na kayo. Ito si Ann Wendy Yao, magandang hapon po. Tutor Mel from Caloocan High School. Grabe, hindi pala sasapat yung 2 minutong nakalaan dahil ang dami nyo na gusto ko kayong batiin lahat. Ayan, si Francine Jeronimo Reyes, good afternoon po. Watching from National High School, Partida National High School Acacia, San Miguel, Bulacan. Hello sa iyo, Nak. Ayan, Villaseria, nandito, si Viernes, ay, ang dami-dami. Okay? Ngunit tapos na ang ating dagling bati. Parang hindi naging dagling bati, di ba? Parang ang naging 4 na minuto. Bukod dyan, huwag kayong mag-alala dahil sa susunod na mga linggo ay hahabaan na ng ating dagling bati. Okay? At nakikita ko naman na kayo'y handang-handa na dahil marami nang nagpuso. Ayan, marami akong hindi nabati. Pasensya, pipilitin natin bumati sa kalagitnaan ng ating pagtalakay. Okay? Ano inaasahan sa inyo ngayong araw? Una, na ipapahayag ang pangangatwiran sa napiling alternatibong solusyon o proposition sa suliraning inilalahad sa tekstong binasa. At ikalawa, na ibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan kasing kahulugan at kasalungat na nakahulugan ng malalim na salitang ginamit sa mismong akda. Yan, naalamin natin yan, okay? Yan ang dapat na inaasahan sa inyo. Bago yan, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Okay? Ito ang ating panuto sa ating balik-aral. Suriin ang pahayag sa bawat bilang, lagyan ng check kung ang pahayag, paano ba yung check? Yan, check. Lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasaad ng sang-ayon at X naman kung hindi sang-ayon o ito ay isang pagsalungat. Okay? Muli, lagyan ng check. Yan, check. Kung ito ay pagsang-ayon at X naman, yan, X. Parang X mo, yan, X naman kung ito ay pasalungat. Sige, handa na kayo? Handa na? O yan, may pagbati kay Eliza Flores, Tamara Alcantara, Trisha Goho, Eliza Flores ulit, kay Alison Banyes. Naku, ang dami nila. Puro Eliza. Aaron Nilo, Tamara, magandang hapon po, Tutor Mel mula sa Caloocan High School. Katlea Soriano, ayan. Patuloy nyo ipamahagi ang ating
Aaron Ace Milo, ano yung yun? Bakit pain? Ayan, si Ace. Diba? Patuloy nyo ibahagi ang ating link para mas marami pang maabot ang ating pagkatuto ngayon at maitawid natin o maitulay natin ang dunong na kanilang inaasahan. Okay, unang bilang. Tumungo na tayo sa ating unang bilang. Lubos akong nananalig na sinabi mong ligtas tayo rito. Ano kaya yan? Check or X? Pa-shout out daw kay Rich Amerly de la Rieta. Pa-shout out. Yan. Okay? Ayan, sumagot na si Francine de Leon Panalangin. Ang kanyang sagot ay check. Ang galing. Katulad ni Beverly Joyce Lungayan, Alexandra Meya Valderrama, Francine Jeronimo Reyes, Dandrev Sauro, Genevieve Ravilo, Ann Wendy Yao, Basalel Catiis, Emmanuel Tarosa, Aaron Ace Milo, Francine Panalangin. Ayan, ang dami nila nakakuha ng tamang sagot. Mukhang hindi nyo nakalimutan ng ating pagtalakay ng mga nagdaang linggo. Ikalawang bilang, hindi ko gusto ang iyong pananalita. Ano kaya ito? Ayan, nakakita na ako ng sagot. Raven Manuel, ang sagot niya ay X. Ayan, X. Ang mga nakakuha ng tamang sagot, si Alice Cheska May La Chica, Francine De Leon Panalangin, Eliza Kate Banez, Catlea Soriano, Mia Jeline Bayuda Kabangbang, Basalel, Valderrama, Tarosa, Respicio, Liza Banez, Ann Wendy Yao, and Chloe Viernes. Ayan, sila yung mga nakakuha ng tamang sagot. Ikatlong bilang. Ayaw kong sumama sa inyong paglalakbay. Eliza Flores, unang-unang nakakuha ng tamang sagot. Ang sagot niya, X o pagsalungat. May pagbati tayo, Marinel Kyle Lustre Ramos, magandang hapon po. Santa Lucia National High School Guro, Ginang Vilma Ramos. Ayan, pwede nyo rin batiin yung mga guro ninyo, ha? Sulat natin yung mga guro, Vilma B. Ramos. Saang school to? Santa Lucia National High School. Ano to, no? SDO ba Bulacan? Okay, Bulacan. Ayan. At ikatlong bilang, X ang tamang sagot. Marami nakakuha ng X. Okay? Ikaapat, tunay ngang hanggat may buhay, may pag-asa. Sige nga. Anong sagot natin dyan? Hanggat may buhay, may pag-asa. Yan ba ay check or X? Sige nga, tingnan natin. Ayun, SDO Bulacan, Francine De Leon Panalangin. Hello sa iyo, Francine. At ang sagot nila ay Beverly Lungayan, Emmanuel Tarosa, Tricia Goho Cruz, JB Petron, nandiyan si JB Petron, Aaron Milo, Francine Jeronimo Reyes. Ang sagot nila ay check. Tingnan natin kung check. Wow, ang galing naman. Eliza Flores, tama. Chelsea La Chica and Francine Panalangin. Okay, and Raven Manuel. Ayan, nakuha nyo yung tamang sagot. At ikalimang bilang, kaisa ako sa inyong adhikain. Ano kaya yan? Kaisa ako sa inyong adhikain. May pagbati muli tayo. Ayun, si Reynalyn Joy Cristobal. Listening and watching from LFG, Diamantina National High School, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Hello sa inyo mga taga Diamantina National High School. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa atin tuwing Miyerkules ng hapon. Okay? Ano pong inyong sagot? Ayan, may nakita na ako. Si Tricia Goho Cruz, Aliyah Bueniao, Ann Wendy Yao, Eliza Flores, Alessandra Valderrama, Angel Fortes, Emmanuel Torosa. Ang sagot nila sa number 5 ay check. Okay? Check. Ayan. Mahusay. Dahil dyan, meron kayong papuso naman. Okay. May puso din kayo, syempre, kasi binigyan nyo rin ako ng puso. Ayan, tutungo na tayo sa pangalawang gawain natin na tinatawag nating wika rambulan. Sige nga, this time, sa panahon na to o sa ganitong pagkakataon klase, ibibigay natin, ayan yung ating
panuto, buuin ang mga ginulong letra mula sa kasing kahulugan at kasalungat na salita sa itaas ng kahon. So para mahulaan ninyo yung ginulong letra, titingnan nyo muna yung ibibigay na salita doon sa itaas ng kahon. Okay? Malinaw po yun? Yan. Dahil malinaw yan, sige, simulan na natin. Ayan, marami na nakaabang. Sige nga, kung talagang nalilinawan kayo, bigyan nyo nga ako ng puso. Si Krisa May Edma, watching from Ramon National High School. Hello sa'yo, Krisa. Andre Dupan, good afternoon po, ma'am. Watching from Kalnatsay. Wow, hello sa'yo. Very interactive po ng way ng teaching. Thank you po. Ang galing naman. Thank you, taga Kalnatsay. Sana ay hikayatin mong iyong mga kamag-aral na manood dito sa atin. Andre Dupan, hello sa'yo, Kalnatsay. Andre, ayan. Meron pang pagbati. Ayan, ang dami ng puso. Ayan, may puso na? May puso na? Okay, dahil may puso na kayo na ibinigay sa akin, sisimulan na natin ang napaka-controversial, di ba? Ito yung kikaabang-abang at kapanapanabik. Yan yung sinasabi natin. Opo, ma'am. O, pagbati si Lemuel Ligtas andito. Hello sa'yo, Lemuel. Ayan. Ito ay isang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Dahil dyan, sisimulan natin ang unang salita. JB Pecho, nandito rin. Prince Dayan Urbano, hello sa'yo. Ayan. Ayan, nakita nyo na ba? Dahil nakita nyo na yung mga ginulong letra, tignan nyo muna kung paano nyo siya masusolusyonan. Ayan. Habang tinitingnan nyo mga letra, habang di ko pa binibigay yung clue, babati muna ako. Warren J. Acosta, 8 Newton, watching and learning from LFG, Diamantina National High School. Hello, LFG! Namiss ko kayo. At si Michelle Maliari, listening and watching from LFG, Diamantina National High School din. Ayan, may nakita na akong sagot, hindi ko pa nabibigay. Pero, mas magandang makita nyo muna yung ating ayan, yung makita nyo muna yung ating kasing kahulugan. Ayan, ito yung kasing kahulugan niya, magdiwang. Ano kaya ang ginulong letra sa wika rambulan? Ayan, nakikita ko na. Ang bilis talaga ng utak ko. Ayan. O, sige. Okay, nahulaan nyo na. Bigyan natin ng chance yung iba. Mukhang hindi pa nila nahulaan. Ayan, ang dami. Wow. Huwag niyong kalimutan ibahagi ang ating link ha para mas marami pang mag-enjoy at masabik sa ating kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Okay? Ayan, sige, i-reveal na natin ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay mula sa salitang magdiwang, ito ay kasing kahulugan ng selebrasyon! Mahusay! Makabayan Club. Ayan, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Francine De Leon Panalangin, Eliza Flores, Leia Joyce Bartolome, Sofia Baldorado, Christopher, asan na si Christopher? Ayun. Marinel Kai Ramos, Christine Fumio, Chloe Viernes, JB Petron, Basalel. Ayun, marami pang iba. Okay, Kurt Ivan Santiago, good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Hello sa'yo, Kurt. Ayan, ang tamang sagot natin sa unang bilang ay selebrasyon. Ikalawang bilang, bisita. Sige nga, tignan ko nga. Ma'am, ako po. Ayan, si Aaron Ace Milo. Tama raw yung sagot niya. Hello sa'yo, Ace Milo. Ayan. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang bisita? Ayan, sumagot na si Kalel Martinez. At saka si Andre Dupan. Andun din si Emmanuel Tarosa. Ayan, at ang tamang sagot nila ay panauhin, di ba? Ito ay kasing kahulugan ng salitang bisita. Panauhin. At ni Ace Milo, ayan, sumagot na si Ace Milo, Christine Fumio, Eliza Flores, Francine Jeronimo Reyes, Alison Banyes, Leia De Vera, and Mia Jeline. Ayan. At ikatlo, ilantad. Ano naman ang kasalungat ng ilantad? Kasalungat naman tayo kasi kanina magkasing kahulugan. Ngayon, kasalungat naman. Okay? Ano kaya yan? Tingnan sa mga ginulong letra.
Okay, ayan, nakuha ni Jairo Katiis. Ito raw ay lihim o ilihim, ma'am. Ayan. Ilihim. Kasi ilantad. Very good. Makabayan Club sa iyo, Jairo. At marami pa sila. Si Lemuel, si Emmanuel, si Catlea Rhea, Beverly Lungayan, Sofia Balderado, Liza Banyes, Alexander Berdelama, Kurt Ivan Santiago, at si Francine Panalangin, ilihim. Ayan. At ang huli, hikayatin. Ano kaya ang kasalungat na kahulugan ng salitang hikayatin mula sa ating wikang rambulan? Sige nga, tignan ko nga kung medyo mahuhulaan nyo kasi parang medyo mahirap yan eh. Oo, laging, ma'am ako po, laging gumaganon si Ace. Hello sa'yo, Ace. Uy, nakuha na ni Kayel Martinez. Martinez ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay hadlangan. Kung hihikayatin, ito'y hahadlangan. Ang mga nakakuha ng tamang sagot ay si Diana Rose Pasqua, Rachel May Katap, Aaron Ace Milo, Liza Banyes, Rod Albin, Kurt Ivan Santiago, Liza Banyes, Chloe Biernes, Genevieve Rabelo. Mahusay, Makabayan Club. At ang panghuli, salo-salo. Ano kaya yan? Ano kaya ang kasing kahulugan ng salo-salo mula sa ating wika rambulan? Yan, maraming mga nakakuha ng tamang sagot ha. Ayan, si Emmanuel Tarosa, Eliza Flores, Christine Fumio, Francine Panalangin, ayan, marami nakakuha. At ang ikalima ay salo-salo. Ano kaya yan? Ayan, nakuha na naman ni Katis. Ayan, si Katis na naman ang nakakuha. At saka si Torosa. Ayan, hello sa iyo. At saka si Beverly. Ang tamang sagot ay handaan o maliit na handaan. Mahusay mga makabayan kong mag-aaral. Dahil dyan, nais ko munang tignan ninyo ang aking tala. Ayan, dahil kayo'y nagniningning ngayong hapon na ito, makabayang hapon, kayo ay may mga patala sa akin. Okay? Sunod, pansinin ninyo ang larawan na makikita sa inyong screen. Kikita nyo ba yung larawan na yan? Ayan. May tanong ako. Ano ba ang nakikita nyo sa larawan? Sige nga, tingnan ko nga. Pasagot po ako sa ating chat, sa ating comment section. Ano po ang nakikita nyo sa ating larawan? Ano kaya ito? Ayan, may sumagot si Beverly Joyce Lungayan, mga social media po, okay? Social media apps po, sabi ni Katiis. Sabi naman ni Aaron, social media apps, ayan. At marami pang iba. Si Tricia Cruz, Agoho Cruz, ang sagot niya, mga gamit pang online na komunikasyon. Mahusay yon, di ba? Asan sa SOCMED, tinatawag natin social media o SOCMED, tinatawag din natin siyang online platform or online na komunikasyon. Ngayon, ang tanong ko, sa online na komunikasyon na yan, social media platform, sabi ni Valdres, social media, iba't ibang klase na ginagamit sa komunikasyon. Ayan, na social media o digital. Yung iba sinabi, digital platforms, ma'am. Ayan. Dahil yan ay digital platforms, may tanong ako, makabayan kong mag-aaral. Ang tanong ko sa inyo, okay ba sa inyo na magtapat ng damdamin o magsabi ng nararamdaman gamit ang social media? Gamit ang ganitong uri ng platform. Halimbawa, may nagtapat ng damdamin sa'yo at gusto mo na hindi kanya ma-reach or kaya nasa malayong lugar siya. Yan, tama si Catlea Soriano, digital platform. Ngayon, nag-FB sa sa'yo o kaya naman ay
Instagram or pinarating niya sa madaling salita ang kanyang pag-ibig gamit ang social media platforms. Ito ba sa tingin mo ay katanggap-tanggap? Yan ba ay maituturing na tunay na pag-ibig? Sige nga't pakinggan ko nga ang inyong mga komento. Hindi po, sabi ni Francine. Ayan, sabi ni Tricia, hindi po. So, hindi seryoso kung sakaling sa social media pinadaan. Maari ba akong makarinig ng pangangatwiran kung bakit hindi kayo sang-ayon, bakit hindi nyo gusto yung ganitong uri ng panliligaw o pagtatapat ng damdamin? Ito, nakita ko na may nakita ako kanina eh. Ayan. Opo, dahil karamihan sa mga kabataan ngayon ay kadalasan ay gumagamit na ng mga social media, mapabata man o matanda. So para sa kanya, isa na 'tong, dahilan o isa 'tong paraan para masabi mo yung iyong nararamdaman. Ayon naman kay Aliyah Bueniao, hindi po dahil hindi po direktahan at personal gaya ng dapat. So ibig sabihin, para kay Aliyah, dahil ito'y tapat na pag-ibig, dapat ay personal mo 'tong sinasabi sa iyong, iniirog o iyong o nais mong ipagtapat ang iyong nararamdaman. Ayon naman kay Andre Dupan, puwede po ngunit may mga limitasyon din po tayo. Dapat nating alalahanin ang mga boundaries ng bawat tao at irespeto po ang mga ito. Mahusay naman diyan, Andre Dupan. Bibigyan kita ng Makabayan Club sa iyong sagot. Okay? Yung iba naman, meron pa, ayan, kay Francine De Leon Panalangin, hindi po sapagkat kailangan sa personal po dapat magtapat ng nararamdaman. Tama rin naman, Makabayan Club, okay? Ayon naman kay Riza May Rojas, magandang hapon. Ay, pagbati pala 'to. Magandang hapon po, ma'am. Riza May po mula sa CHS. Okay, akala ko sumagot ka. Eto meron namang babala si Kurt Ivan Santiago, baka scammer po. Mahirap din kasi 'pag hindi mo kilala yung kausap mo, 'di ba? Kaya siguro yung iba, hindi sila sang-ayon. O sumunod, Katleya Soriano, huwag maniniwala basta-basta. Kasi malaki yung platform na 'to, klase, eh. Maraming 'di ba may mga dummy account, may mga poster ba tawag dun? Poser? I don't know kung poster o poser ang tawag, basta na maaaring lumikha ng maraming account or yung troll sa sinasabi. Ayon naman kay Marian Valdez, "Ma'am, para sa akin po parang sobrang hirap na paniwalaan ng ganyang bagay, lalo na kung aamin sila kasi parang lahat po pa-joke na lang." Okay. So ibig pala sabihin sa mga makabayang pananaw o makabayang batang pananaw, ito pala ang karamihan pala na nangyayari sa SOCMED ngayon ay halos, ah joke na lamang, okay? At may binahagi rin si Aaron Ace Milo, opo na hindi kasi kung talagang mahal mong isang tao, harap-harapan mo siyang kakausapin at tatapatin. Husay Romantiko siguro 'to si Aaron, okay? Ayon naman kay Juliana De Leon, hindi po dahil hindi ko alam kung ito ay totoo. Mahirap na ngang malaman, 'di ba? Kaya nga sa SOCMED meron tayong fake news. Ayan. Natutuwa naman ako sa mga sagot niyo at ayon naman kay Francine Jeronimo Reyes, hindi po mas maganda pa po yung personal na sabihin. Baka po mamaya scam po ito at niloloko lang po. Ayon naman kay Marian Valdres, ma'am, para sa akin po parang sobrang hirap na paniwalaan ng ganyang bagay lalo na kung sa nabasa na natin 'to. Okay. At kay Emmanuel Torosa, maaari po itong magamit upang maipamalas o maiparamdam ang nararamdaman ng tao kung ang limitasyon ay nagiging daan sa paglolokohan. Okay, tama rin naman. Kasi yung iba naman seryoso, yung iba naman ay dinadaan lang din sa biro. Okay, dahil marami kayong sinabi, bibigyan ko kayo ng Makabayan Club. Ayan, unti-unti nakikita ko na kung ano yung mga ginagamit niyong pangangatwiran. Pero madadagdagan pa yan dahil ang ating aralin ngayon ay pangangatwiran at kahulugan. May pahabol si Tricia Cruz. Ako po ay hindi sumasang-ayon sapagkat dapat po natin kilalanin kung sino ang ating makakausap sapagkat maaari itong fake account at dahil dito ay
dahil ito rin ay may limitasyon. Okay? Si Katap meron ding Rachel May Katap, hindi po dahil hindi malalaman kung totoo ang kanyang pagmamahal sapagkat sa social media lang kayo nagkakilala sapagkat di mo alam ang kanyang pag-uugali. So magandang paraan pa rin yung kilalanin ang kanyang pinagmulan at maging ang kanyang kung paano siya makitungo sa kapwa nang hindi nakikita o naipapakita ng social media. Mahusay! Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng Makabayan Club. Ngayon, meron akong isang sitwasyon. Okay, babasahin ko yung sitwasyon at nais kong magbigay kayo ng pangangatwiran. Okay? Okay, handa na ba kayong makinig sa aking pangyayari o isang sitwasyon? Sige nga, kung handa na kayo, bigyan ako ng isang puso lang. Isa lang. Sige, tignan ko nga kung kayo'y handa na. Ayan, may nakita na akong isang puso. Yan, may nagbigay ng isang puso. Okay? Isang puso lamang para makita natin yung mga sagot ng bawat isa. Okay, so ito yung ating sitwasyon na hinihanda ko sa inyo. Sa simbahan, ikakasal na si Julia kay Miguel. Nang dumating si Tenyong nasugatan. Ipinatawag ng general ng mga katipunero ang pari para mangumpisal. Si Tenyong. Kinumpisal ng kura si Tenyong. Ipinahayag ng kura ang huling hiling ng binata, na sila ni Julia ay makasal. Galit man si Julia ay pumayag ito. Maging si Tadeo ay pumayag na rin sa huling kahilingan ng mamamatay na. Gayun din, si Miguel ay pumayag. Matapos ang kasal, bumangon si Tenyong at napasigaw si Miguel nang walang sugat. Gayun din ang isinigaw ng lahat. Gawa-gawa lamang ng general at ni Tenyong ang lahat. Kaya lang naikasal na si Julia sa kanya. So ang suliranin natin, klase, hindi maikasal si Tenyong kay Julia dahil ikakasal ito kay Miguel. At si Miguel talaga ang kanyang napupusuan. Kaya lang gusto ni Tenyong si Julia at meron din siyang pag-ibig dito. Ang unang suliranin natin, sang-ayon ka ba sa ginawa ni Tenyong na dayain ang kanyang sugat upang makasal kay Julia? Sige nga, tignan ko nga kung paano niyo bibigyan ng katwiran ng ating suliranin. Sige nga, ito ay paunang gawain pa lamang nga, titingnan natin kung naintindihan ninyo. Sang-ayon ka ba sa ginawang pagbibiro o dinaya na kunwari may sugat si Tenyong at siya'y maghihingalo na at sinabi na magkukumpisal, nung nagkumpisal siya, sinabi niya nais niyang makasal bago siya mamatay kay Julia na kanyang iniirog. Na noong mga araw na yon na ikakasal naman kay Miguel. Nais kong malaman kung anong inyong katwiran. Bakit hindi kayo sang-ayon? Ayan, maraming hindi sang-ayon. Francine Jeronimo Reyes, Francine De Leon Panalangin, Alexandra Valderrama, Juliana De Leon, Chloe Biernes, hindi po dahil aanhin mo ang kasal kung hindi mo naman ito mahal. Ang taray medyo may pagka-rhyme pa ha. Aanhin mo nga naman ang kasal kung hindi mo naman mahal ang taong iyong pakakasalan. Ronnie Lazaro, good afternoon po, watching from RHNS. Hello, Ronnie. Ayan. Ayan, kay Alexander Berger, hindi po dahil makasarili po siya. Siyempre, yung ganong action, di ba? Anong tawag doon? Sigurista. Di ba? Okay. Francine Panalangin, hindi po kasi makasarili siya. Tama yun, Francine. Christopher Respicio, hindi po kasi ang ginawa niya ay isang lantarang panluloko. Wow, very good. Dama, Respicio. Ito isang panluloko, di ba? Ayon naman kay Ann Wendy Yao, hindi po dahil kung alam mo naman na hindi ka mahal ng isang tao, dapat mo itong tanggapin at maging masaya para sa kanya. Ayan. Ayon naman kay Basalel, kay Katiis, sang-ayon ako sa ginawa ni Tenyong dahil ang pagkakaroon ng paninindigan sa inyong tunay na minamahal ay hahanap ka ng paraan upang sa huli, siya pa rin ang iyong makatuluyan at makasama habang buhay. Sa huli ay si Julia naman ang nagdesisyon kung sino ang pipiliin niya. Okay, merong ibang katwiran si Basalel, 'di ba? Yung sinasabi ko sa inyo na mas magandang ma-elaborate ninyo, mapalawigin pa ninyo yung inyong pangangatwiran para mas mabigyan natin ng katuturang
pag-iisip. 'Di ba sabi nga natin, aalamin natin mamaya kung anong ibig sabihin niya. Siguro para lang kay Basalel, ito ay simpleng nais kong ipahayag ang aking nararamdaman at para sa akin ito ay tama. Ayan, ayon naman kay Francine Geronimo, hindi po dahil kung totoo ang pagmamahal niya kay Julia, gagawin niya ang lahat upang matutunan siyang mahalin ito. Yun naman yung kay Julia, di ba? Kay Tanyong, bunga yun ng pagmamahal. Kay Julia naman, para sa kanya naman, kung talagang mahal niya si Julia, hahanap siya ng paraan o hihintayin niya yung tamang panahon para siya'y mahalin ni Julia. Ayan, may hugot. Ayan, sinabi ni Vinoya. Kurt Santiago. Ayon naman kay Ace Milo, hindi dahil pinagsamantalahan niya ang ibang tao sa kanilang pagiging inosente at kahit kailan ay may hindi magiging tama ang pagsasamantala. Mahusay, Ace Milo! Ayon naman kay Emmanuel Torosa, hindi dahil hindi natin may papakita, may paparamdam ang tunay na pagmamahal kung lolokohin ang tao. Hindi yung pagmamahal kasi nagloko ka eh, 'di ba? Parang 'Di ba parang kung lahat lang 'to loko, hindi na 'yun hahantong sa mabuting pagsasama. Ayon naman kay Raven Manuel, hindi tama dahil kung talagang mahal niya ang isang tao, irerespeto niya ang desisyon ng kanyang mahal. Okay? Naintindihan ninyo? So ngayon aalamin natin klase, ito pa pala meron, tama bang ikasal? Ayan, nasabi niyo na 'yan. Ayan, dahil diyan bibigyan ko kayo ng puso. Dahil pag-ibig naman ang pinag-uusapan natin, 'di ba? Kalagayan ng puso ang pinag-uusapan. Kaya marami rin kayong puso sa akin. Papasok na tayo sa ating aralin. Ano nga ba ang pangangatwiran? Aalamin natin 'yan. Ang sining ng pangangatwiran ay isang pagpapahayag na may layunin na masubukan ang katatagan at katayuan ng isipan at talinong taglay ng isang tao. Sinasabi din na isa sa mga sangkap na mabisang pangangatwiran ay ang proposition. Ito ay pahayag na maaring sang-ayunan at maaari rin tutulan, kaya't dapat talagang mangatwiran. Ayan. Tandaan na, layunin masubukan ang katatagan at katayuan ng isipan o talinong taglay ng isang tao. Kaya mo ginagawa yung pangangatwiran, hindi ka nangangatwiran dahil gusto mo lang. Ginagawa mo ito upang masukat mo ang katatagan at katayuan ng isipan ng isang tao. Ginagamit din ng alternatibong solusyon o pagbuo ng pangangatwiran, nagbibigay ito ng mungkahi o pahiwatig na gawin ang isang tiyak na hakbang kapalit ng isa pa. Halimbawa, narito ang mga salitang parirala na ginagamit sa pagbibigay ng alternatibong solusyon. Una, makabubuti, siguro, higit na mainam, ganito ang dapat gawin, kailangan, una mong dapat gawin, makabubuti, makatutulong ng malaki, dapat ay ganito. Ito yung mga pantulong para masimulan natin yung ating pangangatwiran. Ito yung tinatawag nating alternatibong solusyon. Halimbawa, makabubuti siguro na manatili sa bahay sa panahon ngayon upang hindi mahawaan ng virus. 'Di ba? Kalawa, una mong dapat gawin ay ugaliing maghugas ng kamay sa loob ng 15 minuto. At ikatlo, higit na mainam kung magsuot ng face mask. Ayan. So ito yung mga ginagamit natin na para masimulan natin yung alternatibong solusyon. Ngayon, pag naman tayo, yun ang pangangatwiran. Pag naman tayo ay nagbibigay ng pagpapakahulugan, marami tayong paraan. Ayan, meron tayong dalawang paraan. Maaring gamitin ang denotatibo at konotatibo sa pagpapakahulugan. Ano bang ibig sabihin ng denotatibo, Teacher Mel, Tutor Mel? Ang kahulugan niyan ay literal na kahulugan ng isang salita na matatagpuan mo sa diksyonaryo o yung tinatawag natin na alam ng lahat kung anong gamit, kung anong bisa, at para saan ginagamit ang isang bagay o isang salita. Sumunod naman, konotatibo ay tumutukoy sa ekstrang kahulugan na ikinakabit ng sa isang salita. Depende sa intensyon, agenda na nagsasalita o sumusulat. Ito ay may mas mataas at mas malalim na kahulugan na salita para sa nagsasalita. Okay? Kailangan kasi makita nyo yung pagkakaiba nun. Pag sinabing konotatibo, ito ay simpleng salita na nabibigyan pa niya ng iba pang kahulugan ayon sa kanya. Ayan, very good. Ito yung ating halimbawa. Pusang itim, denotatibo o denotasyon, uri ng hayop na nangangalmot, kulay itim at ngumiliyaw.
O, di ba? Likha ng Diyos. Di ba? May ganun pa tayo. Pag sinabi namang konotasyon, nagbabadya ng kamalasan o kamatayan. Di ba? Pag sinabi may napadaan sa'yo ng pusang itim, o kaya naman ay hindi mo inaasahang makakita ng pusang itim, sabi, malas, nagbabadya ng kamalasan, o maging ng kamatayan. Sumunod, kamay na bakal. Ano ang denotatibo nito? Bakal na kamay, literal na bakal na kamay. Ang konotasyon nito para sa akin ay paghihigpit, pang-aabuso, o paggamit ng dahas. Di ba? So marami tayong maaari maging konotasyon sa isang salita. Ayan. Ahas, hayop, ahas, traidor. Ayan, tama yan. Hello, ma'am. Lina Respicio ng Ingot Integrated School. Hello sa'yo, nak. O, yan. Sumunod naman, maaari rin natin gamitin yung kasing kahulugan yung ginawa natin sa wika rambulan. Dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ng kahulugan o ibig sabihin, halimbawa maganda, marikit, mabango, masamyo, mahalimuyak, di ba? Pagkasalungat naman na kahulugan, kabaliktaran ng isinasaad ng salita. Maganda, pangit, mabango, mabaho, maamoy, masangsang. Di ba? Yun yung sinasabi natin na pwede nating pagkakahulugan kapag tayo ay nangangat biran. Naintindihan? Malinaw po? Ayan, kung malinaw, nagbigay na kayo ng bola, denotasyon, laruan ng hugis bilog, konotasyon, matamis na, ano to? Matamis na dila, tama, pambobola. Bola lang yan eh, di ba? Ang galing ah, very good si Rosa. Ayan, magbibigay ako ng 5 bilang na ibibigay nyo yung konotasyon at denotasyon or konotatibo at denotatibo. Ibigay ito sa salita sa bawat bilang. Simbahan. Ano ang konotatibo at denotatibo ng simbahan? Sige nga. Ayan, naunawaan. Malinaw na malinaw. Sabi ni Ace Milo. Talaga lang ha. Ace, malinaw na malinaw sa'yo. Sige nga, sagutan mo yung unang bilang. Ano sa tingin mo ang konotatibo at denotatibo ng simbahan? Ayan. Okay, kay Andy Yao, ito raw ay, ang konotatibo daw ng simbahan ay lugar dasalan. Lina Respicio, hello ma'am, good afternoon po. Ayan, teacher yata to, hello po, teacher Lina. Lina Respicio. Ayan, from saan po kayo? Ayan, kunin natin yung kanyang ano. Ayun, Integrate Ingod Ramona. Ayan, hello po sa inyo, ma'am. Salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Ayan. Okay, banal ng tahanan ng Diyos, kayong kay Beverly. Sige nga, i-reveal nga natin kung ano. Tama, tahanan ng Diyos, konotatibo, at denotatibo, lugar dasalan. Mahusay ah. Ikalawa, kasal. Yan, ano ang kasal? Basalel, tahanan ng Diyos, ito ay lugar kung saan ang mga tao ay sumasamba sa Diyos. Tama, Basalel, very good ka dyan. Okay? Emmanuel Torosa, simbahan, denotatibo, ito ay isang lugar na kung saan ginagawa ang pagsasamba, konotatibo, tahanan ng Panginoon. Okay? Nak, sumunod na, ikalawa, kasal. Konotatibo ng kasal at denotatibo ng kasal. Okay, yan. Marami silang sagot. Mahusay. Ang husay talaga ng mga makabayan kong mag-aaral. Kaya talagang pag tuwing Miyerkules, namimiss ko talaga kayo eh. Hindi pwedeng hindi ako mag-iitulay, di ba? Siyempre. Ayan. Ayan, may sumagot na si Francine Panalangin. Ang konotatibo ay pag-iisang dibdib. Ang seremonya, ang donatitibo ay seremonya. Tingnan nga natin, mahusay, pangako, sagradong tipan, at denotatibo ay seremonya. Ikatlo, binata. Ayan, very good. Mahusay, ang galing ha. Very good kayo ha. Bibigyan ko kayo ng makabayan clap dahil very good kayo. Ayan, marami pang mga sumasagot. Huwag niyong kalimutan ibahagi ang ating link para mas marami ang maabot ng pagkatuto ng Itulay Filipino 8. Okay?
Ayan, mukhang bago to ha, kay Alje Fulgencio. Good afternoon, Worship Principal Paramon, National High School, Grade 8, Yakal. Hello sa'yo na. Ayan. O, sumunod na kay Fumio, pag-iisang dibdib, donatatibo, seremonyal, paraan upang maging mag-asawa. Ikatlong bilang na tayo. Ito ay binata. Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Ito raw ay konotatibo ng binata, lakas. 'Di ba? Sandigan, 'di ba? Yan, kaya nga sila ang haligay ng tahanan, 'di ba? Denotatibo, lalaking walang asawa. Okay, binata, 'yun ang tawag natin doon, 'di ba? Ayan, mahusay kay Catlea Soriano, Christine Fumio, and Ace Milo. Sumunod, araw. Sige nga, tignan ko nga kung ano ba ang denotatibo ng salitang araw at konotatibo nito. Ayan, very good, Ace Milo. Francine Panalangin, lalaking walang asawa, denotatibo. Yan yung binata. Okay. At sumunod, ayun, konotatibo ay pag-asa sa ilan, di ba? Pag nakita ng araw, bagong pag-asa, bagong simula. Okay? Denotatibo naman, nagbibigay liwanag. Okay? Sumunod, hapis. Ikalima. Hapis. Ayan, tama si Basalel. Okay. Hapis, konotatibo ng salitang hapis at denotatibo ng salitang hapis. Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Ang konotatibo daw ng hapis ay suliranin. Habang ang denotatibo naman ito ay kalungkutan, mahusay. Talaga ng galing naman ng mga makabayan kong mag-aaral. Bigyan nyo nga ng clap ang inyong mga sarili, mga makabayang mag-aaral. Yan, syempre bibigyan ko kayo ng makabayang clap. Yan. Dahil dyan, meron pa tayong pangalawang gawain, magbigay ng matalino matatag na mga ngatwiran batay sa usapin. Ito yung usapin natin ha. Ipagpalagay na isa kang opisyal ng inyong barangay. Nagpatawag ng pulong ang inyong kapitan kaugnay sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Ano ang maibibigay mong solusyon upang malunasan at maibisan ang problemang ito ng inyong barangay? Sige nga, nais kong marinig ang inyong pangangatwiran. Paano nyo pangangatwiranan kung kayo ay isa sa mga opisyales ng barangay? Di ba minsan nga na sinasabi nila parang inaaway pa yung mga barangay officials. Minsan nagkakaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ilagay nyo ang sarili nyo doon. Paano nyo bibigyang katwiran ang mga ganoong polisiya sa inyong barangay? Sige nga, gusto kong marinig. Pangangatwiran ang gamitin na mga makabayang kong mag-aaral. Sige nga, Valderrama, lockdown. Igawin mo yan, Valderrama, sa ayan, kay Francine De Leon, pagsunod sa mga health protocols po, ma'am. Ayan, i-implement ni Francine De Leon yun, okay? Dahil, sa kakatwiran mo na, bakit kailangan i-implement ang health protocol? Kasi pag nangangatwiran tayo, di ba, dapat gumagamit tayo ng alternatibong solusyon o gumagamit din tayo ng denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. Sige nga. De, habang nag-iisip pa kayo, babati muna tayo kasi may mga pagbati. Yung mga hindi ko nabati ng kanina, tingnan natin. Ayan, ang dami sumasagot. Grabe. Ayan, si Catlea Soriano, makabubuti siguro na sumunod sa mga protocols na pinapatupad ng gobyerno. Mahusay, Catlea Soriano. Aaron Ace Milo, nararapat lamang na tayo ay kumilos na lalong madaling panahon, tayo'y sumunod sa health protocols. Tama. Kay Mariniel, kay Lustre Ramos, iwasan muna po ng bawat isa ang paglabas upang hindi kumalat ang virus. Alexandra Valderrama, huwag lalabas ng bahay nang wala namang importanteng bibilhin. Kailangan essential lang. Tama. Okay, ayon naman kay Chloe, Biyernes gagawa ako ng isang proyekto kung saan malalaman na masusundan ang mga safe protocols para hindi na
lalong lumaganap ang sakit na ito. Ayon naman kay Francine, para maiwasan, umonte o kumonte ang pagdami ng COVID-19 para na rin sa ating mga frontliners. Ayon naman kay Lunka, makabubuti siguro kung ila-lockdown ng buong barangay upang wala nang makalabas, pasok at kung hindi na kumalat ang virus. Okay? Mahuhusay. Magaganda ang inyong mga sagot. Mahusay. Alam na, nakita ko na talaga kayo natuto ngayong araw na ito. Dahil dyan, atin ang puntahan ang bakit mahalaga. Bakit nga ba mahalaga? Mula sa pangangatwiran, huwag kalimutan ang layunin kung bakit mo ito tinuturan. Isang mabisang paraan ang preposition o alternatibong solusyon upang umayos ang inyong relasyon. Huwag iwaglit sa isipan ang pangangatwiran. Sukatan ito ng matatag at katayuan ng isipan ng tao. Kaya ipamalas ito sa lahat ng pagkakataon ng may kabutihan ng iyong puso. Naunawaan po? Yan, dahil bakit mahalaga, mahusay at makabayan club naman ako. Muli, ating pong suportahan si Tutor Ronel sa ating IBC 13 Itulay TV tuwing Biyernes ng Pananghalian. Ayan. Muli ako ang inyong ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Tutor Mel na lagi nagsasabi ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! Mahalaga sa amin ang inyong komento at suhestyon. Kaya naman i-click lang ang ating QR code at isend sa amin ang inyong mga suhestyon at komento. Malugod po namin kayong pakikinggan at gagawin pa namin ang aming makakaya para mairaos natin ng maganda ang ating Itulay. Maraming salamat mga makabayo kong mag-aaral. Paalam!